Kami naman po ay nandito para siguraduhin na napoproteksyonan ang karapatan ng Vice President. Pero kailangan din nating tandaan kasi maraming mga lumalabas sa statements na tila ba'y may conclusion na may pagkakasala o may mga impeachable offenses na nakumit ang ating Vice Presidente. Tandaan lang po natin that the burden of proof lies with the complainant. Sila po ang nag-complain, sila po ang naghain ng mga reklamo, so dapat sila ang may ebidensya. At kasi parati lang sinasabi, hindi sumasagot ang Vice Presidente. Well, hindi sumasagot ang Vice Presidente kasi wala namang dapat sagutin sa ngayon, no? Dapat po ang mismong complainant ang maglabas ng ebidensya at matinding ebidensya para maipakita na meron talagang mga pagkakamali. At sa ngayon, wala pa kaming nakikita ng ganung ebidensya. Makakasama na natin ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nga po dito po sa issue ng impeachment sa kanya na gumugulong dyan ngayon sa Kamara. Si Attorney Michael po, makakasama natin. Attorney, magandang hapon. Si Admar po ito. Hi, Sir Admar. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon sa ating mga kababayan. Opo, gusto lang maliwanagan din ng ating mga kababayan. Ano po itong isinabmit nyo po kahapon na sagot dito na atat yung ating pong kamara na matanggap na kung ano mga sagot? Marami na silang sinasabi ever na hindi makatanggap ng sagot. Pero ano po itong inihain nyo po sa kamara kahapon po, Attorney? Ito po ay ang tinatawag nating answer, consolidated answer ad cautelam. Explain ko lang po yun, Kaya po siya ad cautelam dahil bagamat tayo ay nirerespeto natin yung prosesong ginagawa sa Committee on Justice, hindi pa rin natin wini-waive yung ating mga karapatan upang questionin yung validity ng mga proceedings na nangyayari dyan. Kaya po ad cautelam. Ngayon po, dun po sa sagot ng ating Vice Presidente, yun naman po ay nilagay natin ang mga napansin natin na as our defenses, unang-una sa lahat is yung constitutional issue. We feel na unconstitutional yung nagiging proceedings dahil nga may tinatawag tayong iba na standards sa inimpose dito sa pag-determine ng sufficiency in substance dito sa complaints sa Pangulong Marcos. Kung ikukumpara mo dito naman sa ginawang determination sa complaints laban sa Vice Presidente. Yan po ang isang main argument natin. The other argument, yung sinasabi natin, wala pong from the side of the complainants to allege ultimate facts that constitute yung yung impeachable offense. Kasi po ang ultimate facts, yan po usually, sa criminal law man, yan yung mga elements of the crime na kailangan mong i-allege para masabi na meron ngang krimen na naganap. At sa pananaw natin, hindi po nagawa yun ng complainants. Kumbaga doon po sa mga pahayag ng complainants, doon po sa naging pagdinig doon sa House Committee on Justice, walang bago, na-recycle lang yung unang mga akusasyon, Attorney. Well, karamihan naman po ay talagang ni-recycle lang. Although sa pananaw natin, wala namang problema doon kung ni-recycle lang. Ang nagiging problema lang talaga is if you read the complaints, lang talagang failure to allege yung facts na talagang may double offense. Doon po sa due process na kini-question nyo po, maaari nyo po bang maipaliwanag bakit nalabag ang karapatan sa due process ng Vice Presidente? Opo, yan po yung sinasabi natin kanina na double standards. Kasi po, ang nangyari po talaga, lilinawin ko lang, hindi naman natin kino-question kung ano man yung standards na i-impose ng committee. That is within their wisdom. Ang sabi lang natin na paglabag ng due process ay pag meron kang standard, pero iba yung standard na inimpose mo doon sa mga complaints laban sa Pangulo at iba rin ang inimpose mo laban sa Vice Presidente o ikalawang Pangulo. So doon po nang gagaling yung argument natin na may paglabag sa due process kasi tila sa pananaw namin, nagkaroon ng double standards po dito sa determination ng sufficiency of form and substance pagdating sa dalawang opisyal. Oo, nabanggit din dito na mabilis na isinantabi ang mga mabibigat na reklamo na dito kay Vice President Sara Duterte
medyo binusisi ng husto. So dapat patas at pantay lamang po, at marami din po nga nakapansin diyan, Attorney Michael Powa. Pero kumbaga ito po ba ay maliban sa paglabag doon sa due process, mayroon pa kayong nakikitang ano rito na parang nasisilip na maliban doon sa due process na nakikita nyo pong paglabag? Well, yun po yung nasabi natin kanina, no, na nung ginagawa natin ng sagot ng Vice Presidente, napakahirap para sa kanya na sumagot dahil wala namang concrete and cohesive recital of facts para sabihin na meron siyang naging pagkakamali o pagkasala that it will rise to the level of an impeachable offense. So, sinasabi nga nila, bakit gano'n? Bakit parang hindi na naman sinagot ng Vice Presidente? Well, unang-una sa lahat, no, wala nga pong recital of ultimate facts. Kaya para sa amin, sa aming pananaw, wala nga kailangan sagutin dahil hindi nga yung allegation ay incomplete. No? Hindi po nasasabi doon kung bakit nila, based on dun sa mga salaysay nila, bakit nila sinasabi na may impeachable offense laban sa Vice Presidente? For example, para lang klaro po yung ehemplo natin, no? Kasi napaka-technical ng ultimate facts, no? Mga abogado lang nakakaintindi. So, for example, meron sila doon sa isang complaint, sinasabi na doon that the Vice President committed plunder through conversation. No? May elemento po ang plunder. No? Ang mga elemento ng plunder, for example, is, syempre, sasabihin mo that she was able to amass, no, ill-gotten wealth or appropriate amounts of money for personal gain. Pero ang pagtitingnan natin ng allegation, kahit sabihin natin sa confidential funds, sasabihin nila, yes, may confidential funds, yes, dinisburse yung confidential funds, pero wala namang nakasaad na facts ukol sa kung paano nila nasabi na napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung confidential funds. Lahat po ng mga nakasulat doon ay spekulasyon. Kung hindi man spekulasyon, ay conclusions of law and fact or self-serving conjectures. Kaya po yan po ang sinasabi namin na parang kulang, kumbaga, ang naging recital of facts. Kaya napakahirap para sagutin yan dahil wala dapat tayong sagutin dahil hindi naman kumpleto yung allegation, kumbaga. Opo, at sa pahayag naman po ng ni Congressman Terry Redon sa kanilang panig, ang sinabi po niya na bigo raw pong sagutin ng pangalawang Pangulo yung mga allegation, at sa inyo naman po sa panig ni VP Sara, bigo naman itong mga complainants na tumbukin. Ano bang nagawang kasalanan? Eksakto po. Well, unang-una sa lahat, respeto pa rin po natin, no, ang opinion ng lahat ng ating mga lawmakers at bumubuo ng Kamara Representante. Pero yun po ang pananaw namin na bigo po silang matukoy kung ano ba talaga yung ginawa niyang mga mali o mga acts na sabing naging impeachable offense na ang mga ito. Nabanggit niyo rin po dito yung issue po kay Ramil Madriaga, yung nagpapakilala na associated sa pangalawang Pangulo, na ito'y sa kabila po ng mga previous na mga pahayag, like kagaya doon sa pagbisita. No, sinasabi nilang binisita daw ni Vice President Sara Duterte, pero sabi naman po ng DILG na walang nangyari, iba yung binisita raw, wala namang CCTV. Tapos yung threat naman, kahit na sinabi ng BJMP, ay hindi, nagkaano lang ito, nagkabanggaan habang nagpapainit sila ng araw, nagkabanggaan, masama yung tingin, doon lang nagumpisa. Parang pinapalaki nila yung issue at hindi nila pinapakinggan yung side din naman ng ng authority din po, attorney. Opo, well, doon po sa sinasabi threat, I don't want to comment on that and I don't want to speculate, no? Kasi hindi ko talaga alam yung facts na nangyari dyan sa threat. At tayo naman din po, gusto din naman natin na sana ay safe, no? Lahat ng tao, including si Mr. Madriaga, lalong-lalo na gusto po nating makross-examine kung ito ay magtuloy-tuloy sa Senado, gusto po nating makross-examine si Mr. Madriaga para po mapatunayan namin na wala pong katotohanan yung mga sinasabi niya laban sa Vice Presidente sa kanyang affidavit. Pangalawa, pag titingnan natin yung affidavit niya, talagang unsubstantiated po yung mga claims niya, no? Wala pong mga attachments, walang kahit ano nagpapatunay
doon sa mga naging pahayag niya at salaysay niya sa kanyang affidavit. So sa atin, no, nakita naman natin, nag-file na ng kaso na perjury ang Vice Presidente laban sa kanya. So gusto din naman natin na safe po siya para ngayon ay mapakita natin sa taong bayan na tawang kasinungalingan yung mga sinasabi niyang naging koneksyon niya, relasyon o anumang trabaho ang ginawa niya para sa Vice Presidente. Opo, mayroon po unang pahayag ang pangalawang Pangulo na fishing expedition lamang po dahil hindi nga tumbok, no? After sakali man po, no, kasi meron din silang request din po, no, na merong ipasumpina na mga dokumento. Sakali pong umusad at same pa rin na senaryo noong naghain sila. Kumbaga, una muna, nakikita nyo po rin po ba na magkakaroon pa ng patas sa hinaharap dyan muna sa Kamara, at if ever naman po na umusad, aprobahan ng nakararaming mga kongresista yung impeachment, muli po ba kayong dudulog sa Supreme Court ukol dito? Unang-una sa lahat, bilang abogado, Admar, I would like to trust the process pa rin, no? So, sa ngayon, despite statements being said that might seem bias or meron ng partiality, para sa akin, we need to trust the process and we need to give our lawmakers at lahat ng miyembro ng Committee on Justice and even plenary the benefit of the doubt, no, that they will be voting based on evidence, based on conscience, no. So sa atin, ayoko pong mag-cast ng any aspersions, no, laban sa ating mga lawmakers. Pero handa naman tayo kung sakaling dumating to sa punto, pupunta tayo sa Senado para sa isang trial. Dahil doon naman talagang labanan po nito, no, sa Senado. Ngayon po, pagdating naman sa issue kung may idudulong tayo sa Supreme Court, hindi pa po, of course, that's always a possibility, pero wala pa po ako masasabing definite sa ngayon. Siguro malalaman na lang natin kung makapag-desisyon talaga kami na merong talagang malaking bagay na dapat idulong sa Supreme Court, gagawin po natin. Doon naman po sa mga sinasabing mag-issue ng subpoena, yan naman po ay may powers under the rules ng House, no? May powers mag-issue ng subpoena. Pero kung naayon man o hindi sa batas yung subpoena, yan po ang titingnan namin mga abogado ng ating ikalawang Pangulo. Titingnan natin kung tama ba yung laman ng subpoena, titingnan natin kung naayon sa batas, at titingnan natin kung wala namang karapatan ng ikalawang Pangulo ang kumbaga in English ay nai-infringe, no, dahil dito sa mga subpoena na to. But right now, I don't want to speculate, masyado pang maaga kasi wala pa namang subpoena na na-issue, and I don't want to cast any aspersions against the Committee on Justice. Opo, after po nitong inyo pong pag-submit, ano pang inaasahan ninyo na hihilingin ng Kamara po sa inyo after dito? Pahaharapin na po ba o ano pa ang ina-expect nyo po, attorney? May mga narinig ako na magkakaroon ng mga hearings, magkakaroon daw ng mini-trial, although syempre po ang posisyon natin ay mini-trial yan kasi under the rules, ang mga abogado ng Vice Presidente hindi pwede mag-cross-examine, no? So, sa amin hindi yan mini-trial. Ang trial talaga ay nasa Senado dahil sila naman ang talagang impeachment court, no? So, abangan lang natin ang mga pangyayari. Kami naman po, nakasubaybay din kami sa mga developments. Siguraduhin lang natin na maprotektahan natin ang mga karapatan ng Vice Presidente. Opo, dito po sa complaints na umusad po, wala naman po kayong pag-question, lalo na yung doon sa issue ng one-year bar rule? Sa ngayon po, of course, those things are always on the table, pero sa ngayon po, wala pa po kaming planong idulong. Yan po ay mga bagay na i-monitor muna natin, and if there's a need, of course, as lawyers, we will be the ones to advise the Vice President kung may kailangan man tayong idulong. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, attorney, mensahe nyo na lang po, lalo na po sa mga naniniwala, nagtitiwala, mga supporter po ni Vice President Sara Duterte na naririnig nila itong mga issue pong ito nagaganap ngayon sa gitna po ng krisis na kinakaharap ng ating bansa po. Opo, maraming salamat po. No? Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po kami. Kahit po kami ay mga abogado lamang ng ating Vice President Sara Duterte, nagpapasalamat po kami sa lahat ng suporta na ibinibigay niyo sa kanya. Kami naman po ay nandito para siguraduhin
na napoproteksyonan ng karapatan ng Vice President. At pero kailangan din nating tandaan kasi maraming mga lumalabas sa statements na tila ba'y may conclusion na may pagkakasala o may mga impeachable offenses na nakumit ang ating Vice Presidente. Tandaan lang po natin, no, that the burden of proof lies with the complainant. Sila po ang nag-complain, sila po ang naghain ng mga reklamo, so dapat sila ang may ebidensya. At kasi parati lang sinasabi, hindi sumasagot ang Vice Presidente. Well, hindi sumasagot ang Vice Presidente kasi wala namang dapat sagutin sa ngayon, no? Dapat po ang mismong complainant ang maglabas ng ebidensya at matinding ebidensya para maipakita na meron talagang mga pagkakamali. At sa ngayon, wala pa kami nakikitang ganung ebidensya. At ang aligasyon, hindi na ibig sabihin katotohanan, lalo na kung walang ebidensya po, Attorney. Tama po. Ang aligasyon is never the truth unless backed up by evidence. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Sa Admar, maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Si Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. I think the Vice President definitely is not afraid of whatever case that will be filed. But I think it's also imperative that we need to understand it has to be within the bounds of legalities because the impeachment, more than a political process, is also a legal battle. Ano ho bang nakikita po ninyong trend dito nga po sa pagsagot ng pangalawang Pangulo kahapon, pag-file po niyan ng answer ad cautelam dyan po sa Kamara, kaugnay nga po dito sa itong impeachment complaints laban po sa kanya, Prof. Kung maalala po ninyo, nung unang impeachment na final sa kanya, ganun din po yung naging sagot ng Vice Presidente. Well, basically, hindi naman nagbabago talaga ang stand ng ating ikalawang Pangulo, primarily because hindi rin naman nagbabago yung allegations laban sa kanya. No? So why I don't see any reason why she will change her statements or even her strategies when in fact, there have been very, very little or if none at all. Wala namang halos talagang nagawang mga bagong paratang o mga bagong reklamo laban sa kanya. So I think she's just being consistent. She's just trying to not overreact. I would say she's not really overacting. She's trying to really keep it simple, and I think she's sticking really to their legal battle plan on how to address these issues. And I think the Vice President is really prepared for this. I think they were prepared last year, and right now I think the legal team is even more prepared. And I've actually seen the legal team. I would say that they're very formidable, and I would say that they're very, very competent, and that they could deliver the victory dito sa ating ikalawang Pangulo kung sakasakali man talaga na aabot tayo doon sa mismong impeachment proceedings. Dahil kung makikita mo yung strategy ng Vice Presidente noon pag-file niya ng answer ad cautelam sa Kamara at ngayon naman ay panibagong sagot naman dyan sa Kamara, ay later on naghahain naman siya ng reklamo dyan sa Supreme Court para questionin itong ginagawang proceedings sa impeachment ng Kamara. Tama po yan, tama po yan. And I think what she's demonstrating here is that she is trying to explore whatever legal loopholes there may be dito sa pagkaka-file ng impeachment at kung papaano talaga masisiguro na kung sakali mang magtutuloy ito, meron talagang merito. I think the Vice President definitely is not afraid of whatever case that will be filed. But I think it's also imperative that we need to understand it has to be within the bounds of legalities because the impeachment, more than a political process, is also a legal battle. So kinakailangan din naman na lahat ng reglamento at lahat ng mga tamang proseso ay nasusunod din. And I think this is what the Vice President is trying to tell us here, because it may set a bad precedence in the future, especially na lagi nating gagamitin ang impeachment. In short, we're weaponizing the impeachment, the filing of the impeachment against anybody
that is against our political convictions. No, if you're against the government, they will always file an impeachment against you, even without the legal mechanisms in place. No, so I think this is what the vice president is trying to be certain about here. Na kinakailangan talaga nandun tayo sa tamang legal requirements and legal procedures. No? Opo. At kung pagbabasihan po ninyo, kukumpara po ninyo yung naging proceedings, impeachment proceedings ng Kamara doon sa kaso ng Vice Presidente at ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa inyo po ba, para po ba sa inyo ay questionable po yung nagiging approach ng Kamara doon sa dalawang kaso ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo? Yeah, very, very questionable, because I feel that the filing of the impeachment against the president was something that is staged. No? It's something that was just simply programmed, and this was something that was deliberately planned. No? And this is the reason why the succeeding impeachment complaints, no, hindi naman lang nila tinignan, at nagbatay lang sila doon sa 4-page impeachment complaint na i-file nung una, which clearly shows that they are doing the playbook of several seasoned politicians natin before, no, na nagamit na nga ng ibang mga panahon. And yun nga, ang problema rito is that maliwanag, no, na itong mga kaalyado ng ating Pangulo dito sa Kongreso, talking about Jervil Luistro, sila Bel Zamora, they really have an axe to grind against the Vice President. It's very, very obvious, no, na ito nga nakakalungkot, nandito tayo sa gitna ng problema, may sigalo tayo sa Middle East, there's a looming crisis, pero yung mga mambabatas natin, focus lang talaga sila sa impeachment. No? Wala silang ibang nasa isip, kundi paano i-impeach ang pangalawang Pangulo, because they believe and they know na ito na yung huling barahan nila, that if ever the Vice President will not be impeached come 2027, it will be a smooth sailing thing for her going to 2028, and that will be it, no? Kaya kinakailangan nila, they really need to work double time, triple time, just to make sure that the Vice President will be impeached regardless, and even if, no, huwag na natin pakialaman ano bang mga economic imperatives ang pwede nating gawin para solusyonan itong crisis na to, ano ba yung mga pwedeng measures na i-adapt natin para kahit paano pag-aangin yung buhay ng mga Pilipino sa kinakaharap nating crisis. Ang mahalaga lang sa kanila talaga is ma-impeach itong si VP, and it's very, very obvious, no? Kaya nga itong impeachment kay Pangulong Marcos is just, for a show, no? And this administration has been very good at it, no? Opo. Ang administration na to ay talagang ang tinitingnan ng lagi yung drama, yung narrative, yung optics, pero yung sustansya at yung essence wala po talaga, as in zero. Opo, kasi kung susundin mo o titingnan mo yung palawagan ng ilan, ang komento ng ilan po sa mga kababayan natin, kung pagbabatayan po itong survey sa trust rating na mas pinagkakatiwalaan nga nila daw ang Vice Presidente, doon naman sa kaso ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., mas dehado, kumbaga, doon sa grounds ng betrayal of public trust, dahil marami ang hindi nagtitiwala dito sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero hindi po pwedeng gamitin po yun sa impeachment proceeding para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yeah, actually, yun nga problema, no? Dahil nga hindi naging maliwanag kung ano ba talaga yung sakop nung reklamo, kung halimbawa betrayal of public trust. Pero actually, if this really the problem, no? If ever talaga na gumagawa ka ng isang impeachment complaint na ang gusto mo lang talaga is mailihis yung mga bintang at yung accusations, you really can come up with a very shallow, no, a very, very weak impeachment complaint. No? Pero kung titingnan natin ang mga kasalanan ni Pangulong Marcos sa ating bansa, sobrang dami. No? Yung weak governance na lang in itself is a very grave sin. It's a betrayal of public trust. Bakit? Kasi nung ikaw ay naihalal, meron kang kasunduan sa taong bayan na ikaw ay magsisibi ng tapat at maggagawa ka ng mga reforma na mag-aangat sa buhay natin. Pero maliwanag na hindi yun nangyayari ngayon. Ano? In fact, maraming beses, no, na instead ng unahin yung kalagayan ng ating mga kababayan, mas inuuna pa nila yung
pagpa-party sa Malacanang o pagpunta sa US na they're spending a lot of people's money. In short, they're very indifferent, no, to the plight and to the concerns of the poor people. And I think this is what sets apart this administration from the previous administration, na meron talaga hindi lang tapang, ano, pero nandun yung malasakit, no. Eh dito sa atin wala talaga tayong nararamdaman, walang kakayahan, walang malasakit, walang concern. In short, talagang lutang at the same time medyo lihis yung tinatahak nating landas ngayon. Opo, bago ko ipasa kay partner Admar, Prof, mula nang nag-anunsyo ang Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa 2028, nagkaroon ho ba ng impact, epekto po nito sa political arena? Ito ho bang nakikitang baliktad po ba ang tawag po niyan dito po sa grupo naman ng NUP na hindi susuporta doon sa impeachment laban kay Vice President Sara kung walang matibay na ebidensya, ay parte po ng mga nakikita po ninyong impact din na isa lamang po ito, bahagi lamang po ito na marami pa ang parang hindi talaga tutuluyan o hindi susuporta dito sa pagpapatalsik kay Vice Presidente? Well, I think right now, every politician in his right mind is already calculating. They're already weighing down their political options, and they know for a fact, no, alam naman natin to, na ang ating sistemang political dito sa Pilipinas, kapag patapos na yung termino at wala namang klarong mandato na meron hahalili na that is backed up by the administration, the natural trajectory is for them to actually shift to another boat, ika nga. And right now, I think the most plausible and the most logically acceptable move for them is to side with the Vice President, because the numbers clearly show, no, the clear trust and dissatisfaction rating na nakikita natin dito kay BBM. Bakit ka pa sa kanila papanig, no? So wala kasing kasiguraduhan. Tinitignan nila dito, I believe, is no longer in the Congress, because in the Congress they may have the numbers, but what about in the Senate that will decide the impeachment, no? Because if this impeachment halimbawa it resulted in an acquittal, hindi nito papahinain ang ating ikalawang Pangulo, bagkus lalo nitong papalakasin, no, yung kanyang kampanya heading into 2028. Why? Because the impeachment court will already make the decision that she is not guilty, diba? So in short, lahat ng mga demolition jobs, no, that they have been trying to create for the past 3, 4, 5 years will all be put down to waste. In short, lahat yun kasinungalingan lamang. You know? That's the perception, at the very least, na maaaring makuha ng ating mga kababayan and heading into 2028. So I think NUP, itong si Congressman Puno, they're already now thinking way ahead. And I think it's but right na masimulan nila, no? Kumaga parang yung blind following ni BBM tsaka ni Speaker Romualdez nung sa Kongreso mawala na at magdesisyon yung ating mga congressmen batay doon sa kanila talagang paniniwala at conviction at batay doon sa kanilang political calculations, no? Maaring hindi man nila to nakikita bilang isang klaro para sa kanila na talagang si VP ay walang kasalanan, pero at least naiisip nila yung kanilang political capital, or at the very least yung constituents nila na maaaring sumusuporta kay VP Sara na dapat pinapakinggan naman nila, no? Mahirap kasi kung yung constituents mo ang groundswell, ang ground support talagang pabor kay VP Sara, pero ikaw boboto ka in favor of the impeachment. In short, you are not heeding the voice of your people and your constituents when in fact you are their representative, di ba? So sana magkaroon ng discernment at proper judgment itong ating mga congressmen bago magbotohan.